Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Ang lahat ay nagsusumikap para sa pangarap o ano mang layunin sa buhay. Kayamanan, kapangyarihan o kaya naman mapalapit sa katotohanan, mayroong mga taong ganoong uri ang pangarap, subalit si Sang Hyuk siya ay simpleng tao lang, ang tanging hangad niya lang ay lakas at maging sa kanyang pangalawang buhay, ito rin ay totoo. Son of a bitch, sigaw ng isang bandido. Mayroon daw ba itong idea kung sino sila? Tumigil na ito sa ginagawa nitong kakaibang galaw. Sumugod ang tatlong armado ng palakol, subalit si Sang Hyuk ay ngumisilang at pumihit. Sinalubong ang paparating gamit ang capoeira, isang Afro-Brazilian martial arts, isang teknik na kombinasyon ng evasive na galaw at roundhouse kick. Sumugod ng sabay, sigaw ng isa, ito'y hindi magkakaroon ng tsansa kung aatake sila ng sabay, subalit sila'y sinupalpal ni Sang Hyuk gamit ang basic consecutive kicks ng taekwondo. Brat, sigaw ng isa, ito raw ay mamatay sa kanyang palakol. Sa pagkakataong ito ay muling ginamit ni Sang Hyuk ang capoeira martial arts at sa sumunod na segundo, nagsibagsakan na ang mga naunang umatake. Nagtanong si Sang Hyuk kung iyon na ba lahat-lahat ang kayang gawin ng mga ito. Sinabi ng isa na hindi nila ito malapitan dahil sa ginagawa nitong kakaibang galaw. Shut up, tugon ni Sang Hyuk, sabay sugod. Umano'y ang lahat ng ito'y kasalanan ng mga ito dahil sa panggugulo sa kanya na ang inaatupag lang ay ang kanyang sariling business. Nagsitakbuhan ang mga kalaban, ito raw ay isang halimaw. Sa gitna ay mapapansin ang nakatayong matangkad at matipunong bandido. Ang isang bandidong tumatakbo patungo sa kanyang direksyon ay binigwasan. Pathetic fuckers, saad niya. Child, baling niya sa ating bida, marahil ito raw ay gumagamit ng kakaibang martial arts, subalit ang isang master na tulad niya ay hindi nito kayang harapin gamit lang ang ganitong uri ng wala sa ayos na techniques. Hatugon ni Sang Hyuk. Nagtanong kung ano ang dinadaldal ng isang ito. Idinagdag ng bandido na ang essence ng isang true master ay nakasalalay sa kung papaano nila ginagamit ang kanilang internal arts. Hayaan nitong ipakita niya ang standard na paggamit ng internal arts. Agad na sumugod. Ngayon siya raw ay subukan nitong e-block gamit ang ridiculous nitong mga galaw, umatake, gamit ang internal art technique na tinawag niyang one-shot strike. Si Sang Hyuk naman ay nag-retaliate sa puntong ito'y boxing naman ang ginamit, nagpakawala ng cross-counter. Kasabay ng ngisi ay nagtanong kung what the hell ang dinadaldal nito. Lumipat ang eksena sa nakaraang buhay ni Sang Hyuk. Perfect chant ng mga tao. Inilahad ng commentator na si Mr. Perfect kang Sang Hyuk ay nagbalik ng napakatalas na cross-counter. Ito'y tumama ng direkta sa challenger na si Dero Antheo Anto. His down, ito raw ay bumagsak. Lumalabas na si Sang Hyuk pala ay dating isang MMA fighter, isang mixed martial arts champion, na mayroong kartadang 432 wins and 18 losses. Congratulations champion kang Sang Hyuk, bati ng isang babaeng reporter sa isang post-fight interview. Umano'y nagawa nitong ma-overcome ang fake news na ang kalusugan nito'y humihina at nagawang madepensahan muli ang hawak nitong titulo. Nung nakaraang interview ay nabanggit nitong mayroon itong mahalagang bagay na sasabihin pagkatapos ng magiging laban. Iyon daw ba ay tama? Oo, tugon ni Sang Hyuk, iyon daw ay tama, at dito nga ay inanunsyo niyang ito na ang huling laban ng kanyang career. Ang mga reporter ay nabigla sa kanilang narinig. Nagtanong ang babaeng reporter kung mayroon bang rason sa likod ng biglaang desisyon nitong ito. Nagtanong ang lalaking reporter kung ito ba ay related sa kumakalat na rumor na ang kalusugan nito ay nagde-deteriorate na. Oo, tugon ni Sang Hyuk, iyon ay tama. Sa kasalukuyan siya ay nagsasuffer mula sa malalang health complications. Nagtanong ang isang reporter kung ano ang eksaktong komplikasyon na mayroon ito. Ang manager ni Sang Hyuk ang siyang nagpresentang magpaliwanag. Inilahad na ang mga mahahabang matches at excessive na training ay nagresulta sa mabilis na pag-deteriorate ng katawan ng kampyon. Well, saad ng lalaking reporter, iyon daw ay nagmi-make sense since si Mr. Perfect ay naging atleta na sa loob ng 30 taon. Ito ay ang siyang may hawak sa record bilang longest standing champion. What a shame, dagdag pa ng ibang reporter. Napatanong kung talaga bang dito na magtatapos ang karera ni Mr. Perfect. Sinabi ng manager na dito na nila tapusin ang interview. Champion kang, sigaw ng isang reporter, talaga raw bang isusuko na lang nito ng ganito ang titulo nito bilang Mr. Perfect? Mr. Perfect, pakiusap, hintay, sigaw ng iba pa. Nagpakawala ng ganitong tawa si Sang Hyuk. Mr. Perfect, sambit niya sa kanyang isip. Ito ay ang nickname na na-earn niya pagkatapos na maging living legend sa mundo ng mixed martial arts, isang marvel never before seen.
Ipinakita niya ang kanyang God-given talent magmula pa pagkabata at nag-train sa iba't ibang uri ng modern martial arts katulad na lang ng boxing, Muay Thai, Taekwondo, wrestling at iba pa. Nakamit niya ang championship belt matapos lamang ang 3 taon mula nung siya ay magdebo bilang martial arts athlete, naging undefeated champion, taglay ang overwhelming na win rate at ilang iba't ibang record sa ilalim ng kanyang belt. Gayunpaman sa puntong ito siya'y mahigit 30 taon ng athlete, siya ay wala ng ibang choice bukod sa mag-submit sa daloy ng panahon. Siya ay nag-retire sa standing ovation subalit sa kanyang isip, gusto niya pang manatili sa loob ng ring. Ayon sa medical report, si Sang Hyuk ay mayroong lung cancer. Idinagdag sa kanyang isip na sa kanyang puso gusto niya pang lumaban, subalit hindi na kaya pa ng kanyang katawan. Ninakaw ng tadhana ang rason kung bakit siya nabubuhay, kaya ano pa ang natitira para sa kanya rito. Sa kanyang kalakasan siya ay mag-isa sa buhay at ngayon mukhang maging sa kanyang kamatayan, siya ay mag-isa rin. Sa isang era na balot ng kaguluhan, walang katapusang pandarambong at digmaan, nagawang mapagkaisa ng June Kingdom ang kontinente at napahupa ang gulo. Kahit na mas mahina ang June Kingdom pagdating sa national strength kung ikukumpara sa ibang mga makapangyarihang nasyon, mayroong espesyal na rason kung bakit sila ang nanatiling huling nakatayo. Ang lahat ng ito ay salamat sa cultivation technique na ipinalaganap ng Bodhidharma ng India at sa mga techniques na na-develop taglay ang fighting techniques bilang base, kilala rin bilang martial arts. Ang mga Murim sects na pinraktis ang ganitong uri ng martial arts ay kinatakutan, sinupres at inusig ng maraming nasyon. Gayunpaman ang hari ng June Kingdom na si Joseon ay kinilala ang kanilang lakas bilang mahalagang elemento upang manalo sa digmaan, sila ay tinanggap at sinuportahan. Ang suportang iginawad ay mas pinalawig pa ng successor ng dating Haring Joseon na si Joseon. Ito ay nag-agree sa isang non-aggression pact sa pagitan ng royal family at Murim pagkatapos na mapagkaisa ang kontinente at sa bandang huli, tuluyang nakamit at nakamtan ang pagkakaisa at tagumpay sa digmaan. Ang bagong katauhan ni Sang Hyuk na kasalukuyang nasa isang library ay nagpatuloy sa pagbabasa. Umano'y iyon ay ang simula ng Golden Age ng Murim, subalit dahil sa manakanak ang digmaan sa pagitan ng Orthodox sect at demon cult na inudyukan ng White Lotus at state religion nung panahong iyon, ang cycle ng kasaganaan at protesta ay nagpatuloy sa mga sumunod na parte ng kasaysayan. Itiniklop ni Sang Hyuk ang binabasa niyang libro Ha Murim, sambit niya. Ito raw ay palaging interesting, lalo na itong isang bagay na tinatawag na internal arts. Makikita ang pagdating ng isang babaeng servant tinawag na Young Master Yonwate. Si Sang Hyuk ay bungad niya, Young Master Yonwate, ito ay nandito na naman. Umano'y sinabihan niya na ito ay hindi maaaring mag-sneak out dito sa lahat ng pagkakataon, sila ay mapapag-alitan ng Lord sa pinaggagawa nito. Humingi ng tawad si Sang Hyuk, naisip niya raw kasing siya'y makaka-esturbo lang kapag siya ay nagpaalam pa rito, siya'y titingin lang naman saglit. Well, tugon ng servant, iyon daw ay ayos lang basta't sa susunod pakiusap ito'y magpaalam na muna. Okay, tugon ni Sang Hyuk, naiintindihan niya raw. Nagtanong ang servant kung saan ito pupunta. Sumagot si Sang Hyuk na siya'y lalabas na muna upang maglaro, maaaring late na siyang makakauwi. Sinabi ng servant na ito ay bumalik bago maghapunan. Sumagot si Sang Hyuk na wag itong mag-alala, nagpatuloy sa pagtakbo palabas ng residence. May sambit ng babaeng servant sa isang guard, ang mga lalaking nasa ganoong edad ay punong-puno ng enerhiya, umano'y sa tuwing iyon ay lalabas siya'y nag-aalala na iyon ay masangkot sa trouble. Sumagot ang guard na siya rin sabay exod ng kaduda-dudang ngisi. Idinagdag na ang isang Young Master ng Golden Tiger Wall ay tiyak na maibebenta sa mataas na halaga, kaya siya ay talagang umaasang iyon ay hindi makidnap o ano paman. Lumipat ang eksena sa isang gubat kung saan makikitang nag-e-stretching si Sang Hyuk. Ilang sandali pa ay nag-exhale, ngayon saad niya ang stretching na iyon ay sapat na. Agad na nag-proceed sa isang fighting pose, ipinikit ang kanyang mga mata, inulala ang chant ng kanyang mga tagahanga sa kanyang nakaraang buhay bilang number 1 sa global ranking at pinakamalakas sa mundo ang kanyang dating katauhan bilang Mr. Perfect. Nagkaroon ng simulation sa kanyang utak, lumitaw ang isang imaginary na kalaban. Ang laban ay nagsimula, ang katunggali agad na umatake na nagawa namang maiwasan ni Sang Hyuk. Inilahad sa kanyang isip na sa itaas ito pumupuntirya, madali lang para sa kanyang iwasan ang ganitong uri ng approach.
Naisipan niyang sukatin ang distansya sa pamamagitan ng low kicks at sa parehong pagkakataon ay maghanap na rin ng oportunidad at ganoon na nga ang ginawa niya subalit siya ay nabigla sa ginawang adjustment ng katunggali. Ito raw ay tackle, isang wrestling technique na ginagamit upang pabagsakin ang kalaban sa pamamagitan ng pagdaklot sa lower body. Subalit sa sumunod na segundo'y napagtanto rin ni Sang Hyuk na ito pala ay isa lamang feint. Imbes na tackle ay nagpakawala ng uppercut ang katunggali, napaatras si Sang Hyuk. Ikinumpos niya ang kanyang sarili't sinimulang elid ang opensa. Makikita ang isang guard siya ay minamanmanan mula sa likod ng puno. Ang guard ay nagtaka na patanong sa kanyang isip kung ano ang ginagawa no nang mag-isa maririnig ang hiyaw ni Sang Hyuk sa pagpapatuloy ng kanyang sunod-sunod na atake sa sumunod na segundo'y ganito ang kinahinatnan ng punong tinamaan ng kanyang sipa, maging siya mismo ay nagtaka rin sa nangyari. Hasambit niya ang bagay na ito na tinatawag na internal arts ay talagang something. Siya'y 9 na taong gulang lang subalit mayroon ng kakayahang gawin ang ganitong bagay. Napatanong kung siya ba ay nasa kung anong uri ng fantasy world. Kasabay ng pagyukom ng kamay, ay idinagdag sa kanyang isip na 9 na taon na magmula nung siya ay ma-reborn sa Murim world na ito taglay ang alaala ng kanyang nakaraang buhay. Ito raw ba ay panaginip o realidad? Ang nakaraang siya ba ang tunay na siya, o ang kasalukuyang siya ay ang siyang tunay niyang sarili? Hindi niya kayang sagutin ang alinman sa mga katanungang iyon. Gayunpaman ang parehong modern at Murim martial artists ay parehong bound sa pagpurso sa martial arts. Siya ay lubhang napakaswerte upang ma-reborn sa Murim. Hindi niya nagawang ma-fulfill ang lahat ng kanyang mga hangarin sa kanyang nakaraang buhay dahil sa mga batas at principles. Sa kabilang banda, ang Murim ay isang lugar kung saan ang buhay at kamatayan ay decided lamang sa pamamagitan ng lakas. Dito siya ay hindi na matatali pa sa kahit na ano man. Dito'y ipapakilala niya ang kanyang sarili't muling patatanyagan ang kanyang pangalan malayo at malawak, gamit ang modern martial arts ni Mr. Perfect. Sa ilalim ng sanga ng natumbang puno ay mayroong napansin si Sang Hyuk. Imposible sambit ng guard umano'y no way na ang isang hamak na bata ay mayroong kakayahang mag-display ng ganoong uri ng lakas, o lapit ni Sang Hyuk lumalabas na siya raw pala ay mayroong spectator, so bakit daw ba ito nagmamanman sa kanya? So sambit ni Sang Hyuk pagkatapos na marinig ang paliwanag. So siya raw pala ay pinoprotektahan nito ng pasekreto alinsunod sa orders ng kanyang ama. Tama yun, tugon ng guard. Well, saad ni Sang Hyuk, I guess nakita nito ang lahat ng training na ginawa niya ngayon lang. Humingi ng tawad ang guard. Ito ay hindi maganda, sambit ni Sang Hyuk sa kanyang isip. Umano'y napaka-obvious kung ano ang magiging tingin ng mga tao ng Murim sa modern martial arts kapag nalaman ng kanyang ama ang patungkol sa bagay na ito. Hay! Ang Golden Tiger Wall ay ang siyang pinakamahina sa top 10 clans, na mayroong great influence sa business world ng Central Plains. Though sila ay nasa panghuling pwesto, sila pa rin ay mayroong dakilang reputasyon dahil sa kanilang kabutihang loob, at ang kanilang paraan ay inline sa paraan ng Orthodox faction. Ang leader ng Golden Tiger Wall ay si Yeon Jae-ho. Mayroong 2 anak na babae sa kanyang kaisa-isang asawa. Sa kanyang later years ay nagkaroon ng anak na lalaki at ang batang iyon ay si Yeon Watae, ang identity na hawak ngayon ni Sang Hyuk. Sambit ni Mr. Yeon kasabay ng paglapag ng libro sa mesa. Narinig niya rong inaaral nito ang martial arts na ginagamit ng Back Valley Thugs. Iyon daw ba ay totoo? Sumagot si Sang Hyuk na iyon ay hindi siya. Hasigaw ni Mr. Yeon, nakuha pa raw talaga nitong magsinungaling. Umano'y narinig niyang ito'y gumugulong-gulong sa lapag nag-eensayo ng mga suntok at sipa. Hindi raw ba't ganoong uri ng martial arts ang ginagamit ng mga random na basura sa kalye? Taglay ang seryosong ekspresyon ay sumagot si Sang Hyuk na ngunit iyon ay advanced arts na sa hindi katagalan ay magiging isang exclusive martial arts at sa katunayan, iyon ay isang legendary martial arts na natutunan niya mula sa isang martial master na na-meet niya noon nang hindi sinasadya noong siya ay bata pa. Ang martial master na iyon ay isang napaka-skilled na martial artist. How audacious, pasigaw na sabat ni Mr. Yeon. Umano'y kung ito ay magsisinungaling, at least naman gawin nitong kapanipaniwala. Hasambit ni Sang Hyuk sa kanyang isip. So hindi niya ito nauto, tama ng nonsense, dagdag ni Mr. Yeon. Kung gusto nitong maging isang martial artist then matuto ito ng martial arts ng maayos, hahanapan niya ito ng isang mahusay na master. Isa pa, ang Mount Hua sect ay nasa malapit lang. Ano raw ba kaya kung ito'y maging isang external disciple doon?
Si Sang Hyuk ay agad na tumanggi, ayaw niya raw dahil ang martial arts na natutunan niya ay napaka-amazing, binubuo ng mga advanced techniques na hindi inferior sa martial arts techniques ng Mount Hua sect. Ano tugon ni Mr. Yon Little Brat? Ano yung sinabi nito? Sabay dagdag sa kanyang isip na usually ito ay napaka-masunurin, kaya papaanong nangyaring ito'y naging napaka-obsessed na ngayon sa isang bagay na walang kasilbi-silbi. Idinagdag sa kanyang anak na kung ito'y magpapatuloy sa pagmamatigas then siya ay wala ng iba pang choice, gusto niyang malaman nitong ito'y ipapadala niya sa Mount Hua sect sa loob ng 10 araw. Father, tugon ni Sang Hyuk, ano raw ba kaya kung sila ay magkaroon ng pustahan? Isang bagay naman na umagaw sa atensyon ni Mr. Yon, nagtanong kung anong pusta. Inilahad ni Sang Hyuk na ang rason kung bakit siya'y gusto nitong ipadala sa Mount Hua sect ay dahil sa ito ay mayroong kakilala doon. Tama raw ba? Pues kung ganoon ano raw ba kaya kung iyon ay sabihan nitong magpadala rito ng isang promising na martial artist na kasing edad niya. Siya ay makikipag-spar at titingnan kung kaninong martial arts ang mas mahusay. Seriously, sambit ni Mr. Yon, idinugtong ni Sang Hyuk na kapagka siya ay natalo susundin niya ito ng walang reklamo. Sa kabilang banda naman kapagka siya ay nanalo, ito'y titigil na sa pakikialam sa kanyang training. What a naive rascal, sambit ni Mr. Yon sa kanyang isip. Alright, kung ganon ganoon ang gawin nila, susundin ng talunan ang anumang sabihin ng mananalo. Pagkatapos na mag-dap up ay inilahad ni Mr. Yon sa kanyang isip na hindi nito namalayang ito'y nahulog na sa kanyang trap, lumalabas na ito ay napakadeterminado subalit ito'y walang anumang tsansa na manalo. Ang makakalaban nito ay ang disciple ni Ki Hyok-do na first elder ng Mount Hua sect na kilala rin bilang Plum Blossom Warrior, kasing skilled ng isang first-rate warrior. Sa training grounds ng Mount Hua sect, ay kasalukuyang mayroong nangyayaring sparring sa pagitan ni Yunhua at ng isa pang disciple. Not a chance, sigaw ng isang disciple, pinatalsik si Yunhua gamit ang teknik na tinatawag na Mount Hua Crossguard. Sa kanyang isip ay napatanong si Yunhua kung kulang ba ang lakas na inilapat niya, pues kung ganun siya'y mag-all out na ngayon. Senior brother, pakiusap, siya raw ay harapin nito ng head-on. Alright, tugon ng senior disciple, kung ganun ganoon ang gagawin niya. Ipinirform ni Yunhua ang surging strike ng 6 combination sword technique dahilan ng naging pagtilapon ng kanyang senior brother, umalangaw ang impact ng kanyang naging pagbagsak. Wow, sambit ng senior disciple, ito raw ay palakas ng palakas araw-araw, mapapansing naputol ang kanyang wooden sword. Yunhua, tayo niya umano'y sa tingin niya'y hindi na magtatagal bago ito tuluyang maging first blossom ng Mount Hua. Salamat senior brother, tugon ni Yunhua, siya raw ay magsisikap pa ng husto mula ngayon. Si Kang Yunhua ay 5 stars na sa 6 combination sword technique. Ito ay isang babae at ang siyang direct disciple ng Plum Blossom Warrior na si Ki Hyok-do. Ang favorite nito ay mga sweets at dumplings. Hahahatawa ng isang boses, ito raw ay mas lalong humusay pa. Mapag-aalamang ito pala ay walang iba kundi ang Plum Blossom Warrior, ang master ni Yunhua na si Ki Hyok-do, na kilala rin bilang Elder Ki. Ito ay ang first elder ng Mount Hua sect. Iginugol nito ang kanyang buong buhay sa pag-train at pag-groom ng mga disciples. Ito ay isang individual na kailanman ay hindi pa nakakaranas na makipag-date. Sa kanyang isip ay inilahad na si Yunhua ay isang great talent na mayroong good personality at good looks. Umano'y ang isiping ang isang perfect child na tulad nito ay kanyang disciple. Ganito raw ba ang pakiramdam kapag ikaw ay nagkaroon ng isang babaeng anak? Master, saad ni Yunhua, hindi raw ba't sinabi nitong ito ay dadalo sa isang meeting ngayon, kaya ano ang ginagawa nito rito? Sumagot si Elder Ki na siya ay narito upang magpaabot dito ng magandang balita. Inilahad na ito at siya ay inimbita ng kanyang long-time friend na tumungo sa tahanan. Nun talaga ba? Excited na tugon naman ni Yunhua, kung ganun siya raw ba ay makakakain doon ng mga sweets? Sumagot si Elder Ki na hindi lang mga sweets, mayroon din doong maraming masasarap na pagkain. Kung ganun, saad ni Yunhua, kung ganun mayroon ding mga dumplings doon. Tama raw ba? Kung ganun siya ay pupunta? Ho, tugon ni Elder Ki, oo. Master, sambit ng senior disciple, paano naman daw ba siya? Idinagdag ni Elder Ki kay Yunhua na ngunit mayroong kondisyon. Ang kanyang kaibigan ay mayroong anak na lalaki na kasing edad nito at iyon ay nag-aalala dahil ang anak nung iyon ay nag-aaral ng kung anong weird na third-rate martial arts kailan lang.
Gusto ng kanyang kaibigang gawin nitong humble ang kanyang anak pagtigilan sa pag-aaral ng isang third-rate martial arts, iyon naman ay kaya nitong gawin, tama raw ba? Oo, tugon ni Yunhua, iyon daw ay tuturuan niya ng leksyon para sa dumplings. Este ang ibig niya rong sabihin para sa kapakanan ng anak na lalaki ng kaibigan nito. Ang oras ay lumipas at ang eksena ay lumipat, sa training ground ng Golden Tigers Wall. Hey, sambit ng isang servant, nagtanong kung narinig na ba ng mga ito, si Young Master Wate ay makikipaglaban sa isang disciple ng Mount Hua sect. You ignorant fellow, sigaw ng isa, iyon daw ay hindi laban, ang tawag doon ay sparring. Sa loob ay sinabi ng isang matanda na siya ay nag-aalala na ang kanilang Young Master Wate ay hindi makakapalag sa disciple ng Mount Hua sect. Narinig niyang ang makakalaban nito ay isang rising martial artist ng Mount Hua sect, kaya kung ikukumpara ang disciple na ito sa kanilang master, ang tinutukoy niya rito ay walang iba kundi si Sang-hyuk. Sumabat ang isa na narinig niyang si Young Master Wate ay gumagamit ng kung anong strange na third-rate martial arts, kaya ito ay walang anumang tsansa na manalo. Hipighil ng isa sa dalawa, hinaan daw ng mga ito ang kanilang boses, baka mayroong makarinig. Sa kanyang isip ay inilahad ni Mr. Yon na daw ayaw niyang mahulog sa messed up state ang kanyang anak, subalit kapag ito ay napahiya rito ito ay makakatulong upang mahila nito pabalik sa ayos ng big time ang kanyang sarili. Father, sambit ni Sang-hyuk sa kanyang isip, ang inner thoughts nito ay napaka-obvious, pakiusap kontrolin naman nito kahit nakaunti ang ekspresyon nito. Sa sumunod na segundo ay mayroong umagaw sa kanyang atensyon, patawad bungad ni Elder Ki, ang mga ito'y pinaghintay niya, tama raw ba? Hahahatugon ni Mr. Yon, not at all, sabay tanong kung maayos ba ang naging accommodations para sa mga ito kagabi. Sumagot si Elder Ki na sila ay nagkaroon ng mainam na pahinga, salamat dito, salamat sa great hospitality, magalang na saad naman ni Yunhua. Ano, sambit ni Sang-hyuk, so ito raw pala ay isa lamang hamak na bata. You brat Yuko ni Mr. Yon, ikaw rin naman. Well, in any case, dagdag ni Mr. Yon, since sila ay natapos na sa introduction, my friend, simulan na nila ang sparring. Alright, tugon ni Elder Ki, ang bagay na ito'y sa kanya na nito ipaubaya. Ahem, ubo niya. Since ito ay isa lamang spar, hindi fight to death, ang mga ito ay hindi gagamit ng tunay na espada, at hindi maaaring ma-injure ng mga ito ng malubha ang isa't isa. Sa sandali na ang isa sa mga ito ay tumanggap ng pagkatalo o sumuko o kaya naman mawalan ng malay, ang isa ay ang siyang aanunsyong panalo. Kapag napansin nilang mayroong risk ng seryosong injury ang match ay agad nilang ititigil, sabay anunsyo na ang match sa pagitan ni Yon Wate at Kang Yunhua ay opisyal nang magsisimula. Hinigpitan ni Yunhua ang paghawak sa kanyang wooden sword, inilahad na siya ay si Kang Yunhua, isang 4th class disciple ng Mount Hua sect, at ang gagamitin niya ay ang 6 combination sword technique. Si Sang-hyuk naman ay nagpakilala bilang Yon Wate. Nagtaka si Yunhua sa kanyang nakita, napatanong kung ano ang kakaibang posturang ito. At ang attitude nito, umano'y basic etiquette na i-introduce mo ang iyong pinagmulang sekta at martial arts technique na ginagamit sa isang practice match, subalit ito ano siya raw ba ay minamaliit nito, pues kung ganun siya ay mag-all out at gagawin itong humble. Heto na siya, sambit ni Sang-hyuk sa kanyang isip. Si Yunhua ay sumugod gamit ang binding charge ng 6 combination sword technique, sa kanyang isip ay inilahad na tatalian niya ang galaw nito gamit ang mga vines na hindi nakikita at mula doon ito'y sisimulan niya ng bugbugin. Si Sang-hyuk ay biglang sumugod ng direkta. Ano, sambit ni Yunhua sa kanyang isip, ito'y susugod sa kanya ng ganito ka-reckless. Pathetic, ito raw ay isa lamang batang walang anumang footwork o strategies sa kanya na ang tagumpay sa match na ito. Gayunpaman sa puntong ito'y naka-lock-in na si Sang-hyuk, nakapagpas siyang wrestling ang gamitin, tinake down si Yunhua. Ganito ang reaksyon ng lahat sa kanilang nasaksihan. What the hell, sambit ni Mr. Yon, nagtanong kung anong uri ng nonsense na teknik iyon, si Sang-hyuk ay nakahanda ng sumuntok. Sa pasigaw na paraan ay nagtanong si Yunhua kung papaano ito naging martial arts match, ang ginagawa nito ay hamak lamang na street fighting. Shut up, tugon ni Sang-hyuk, umano'y sa laban ang mahalaga lang ay ang manalo, at sa sumunod na segundo, ay maririnig ang alingawngaw ng impact ng kanyang kamao.
Si Mr. Perfect ay hindi lamang basta kampyon na gawa nitong ma-achieve ang victory sa lahat ng mga weight classes ng sunod-sunod mula sa phantomweight hanggang sa heavyweight, kinungker ang lahat ng mga weight classes, lumikha o nagtala ng unprecedented record, isang record na wala pang nakakagawa kailanman. Ang kaalaman nito sa pagtukoy sa mga kahinaan ng kalaban ay ang siyang naging lamang niya sa iba, ang eksena'y bumalik sa kasalukuyan. Amazing sambit ni Mr. Yon gaya ng inaasahan mula sa kanyang anak, mapapansin ang guard na nasa itaas. Si Yunhwa naman ay naging ganito na ang estado. Paano ba yun? Baling ni Sang Hyuk sa kanyang ama, sa kanya ang panalo sa match na ito, tama raw ba? Paano? Pautal na tugon ni Mr. Yon, "You darn rascal," sigaw niya. Ang pangahas naman daw nitong magbanggit ng panalo ang ginawa lang nito ay pag-mess up sa sparring, napareact si Sang Hyuk. Anong mess up? Sambit niya sa malakas na boses. Ang kanyang katunggali ay nailagay niya sa sitwasyon kung saan ni ito'y hindi na makagalaw at kung hindi siya tumigil, siya ay natatakot na ito'y mabibigyan niya ng seryosong injury. "You brat," sigaw ni Mr. Yon, "anong uri ng martial arts iyon? Iyon ay hamak lamang na street fighting." Nagtanong si Sang Hyuk kung ano naman daw ba ang masama doon. Umano'y hanggat iniensayo lang ng isa ang kanyang techniques at makagain ng enlightenment, iyon na ay isang martial arts. Gosh, sambit ni Mr. Yon, ang kanyang ulo raw ay sumakit. Si Elder Ki naman ay mapapansing napaisip, umano'y ang sinabi ng batang ito ay hindi mali. Ang isiping ito ay mayroon ng ganito katinding kontrol sa kanyang internal energy sa ganito kamurang edad, subalit bilang isang martial artist, hindi niya maaaring i-acknowledge ang naging laban bilang sparring. Haywat ay tawag niya kay Sang Hyuk. Umano'y ang martial arts na iniisip nito ngayon ay walang pinagkaiba sa martial arts ng mga unorthodox na sekta o demonic cults. Ang martial arts ay hindi lamang patungkol sa paghagilap ng lakas, ito rin ay patungkol sa pag-uphold ng kabayanihan at pag-refine sa iyong katawan at diwa, hindi raw ba? Tama yun, sambit ng matanda. Umano'y mayroong rason kung bakit naging standard ang refined martial arts. Dugtong ng isa, dahil kung ang hangad mo lang ay ang maging malakas, ano naman daw ba ang pinagkaiba nun sa isang murderer? Kung ganun, Sir Ki, sambit ni Sang Hyuk, kung ganoon ano raw ba ang pinagkaiba ng undestructible demon na natuto ng refined martial arts? Subalit ang notoryoridad ay kalat sa kabuuan ng Murm. Ilang dekada na ang nakararaan sa kasalukuyang unorthodox eccentric gallant king na nakipaglaban para sa kabayanihan na dating nagmula sa unorthodox faction. Ganito ang naging reaksyon ni Elder Ki sa kanyang narinig. 80 taon na ang nakararaan, mayroong promising na martial artist mula sa orthodox sect na kilala sa taglay nitong kabayanihan at pagiging napaka-skilled sa martial arts, at ito ay si Bansong, yung tinutukoy ni Sang Hyuk kanina na undestructible demon. Nang lumaon ay nadiskubre nito ang kasuklam-suklam na side ng kanyang sarili. Ito ay pumatay ng hindi mabilang na mga tao, pagkatapos na matuto ng forbidden demon arts. Ironically, ang mismong forbidden demonic arts na iyon ay natuklasan din sa isang secret manual, isang art patungkol sa pag-overcome sa human nature at pagnanasa. Gayunpaman, ang librong iyon ay na-misinterpret ni Bansong, siyang nag-magnify at nag-maximize sa masamang pagnanais na nasa kanyang kaloob-looban, at iyon ang dahilan kung bakit siya ay ang siyang naging most evil murderer ng kanyang era. Sa kabilang banda, ang eccentric gallant king ng unorthodox faction na si Bahyuk Yomhee, ang leader ng street alley, ay palaging pinupuri ng mga ordinaryong mamamayan. Sa kabila ng katotohanang ito ay nagmula sa unorthodox faction. Nang walang humpay ay pinagsikapan nitong maging malakas sa martial arts at naging kabilang sa top 100 martial masters. Istrikto nitong ipinagbawal ang mga masasamang gawa na siyang naging dahilan upang siya ay kilalanin bilang chivalrous and eccentric king ng unorthodox faction. Nagtanong si Sang Hyuk kung ang pagkatuto ba ng refined martial arts ang magpapa-orthodox sa isang individual at ang pagkatuto ba ng unorthodox martial arts ang siyang magpapa-unorthodox sa iyo. Well, siya raw ay naniniwalang kapag ang isang individual ay gumawa ng masama kahit na ito pa ay natuto ng refined martial arts, ito o ang mga ito ay maituturing na unorthodox, at kapag ikaw naman ay namuhay sa orthodox na mindset kahit na ikaw pa ay natuto ng unorthodox martial arts, dapat ikaw ay maituturing na true orthodox martial artist. Ang argumento nito, sambit ni Elder Ki, sa kanyang isip ito raw ay sound. Ano talaga raw bang siya ay naging bias? Inisip niyang ang hinahabol lamang ng mga unorthodox ay lakas, habang ang orthodox naman ay nire-refine ang kanilang diwa't katawan, mga mararangal. Subalit,
Hasambit naman ni Sang Hyuk sa kanyang isip bakit masyado nitong siniseryoso ang bagay na ito, ang lahat naman ay mayroong kanya-kanyang personal na preferences. Sa sumunod na segundo ay biglang nagbago ang aura ni Elder Ki, ang internal energy ay kumawala ng kusa mula sa kanyang katawan, tanda na siya ay nagkaroon ng breakthrough o naka-attain ng enlightenment. Papaano ito naging posible? Hindi makapaniwalang sambit ng guard na nasa itaas agad na bumabat nagpaabot ng pagbati sa Elder. Ito raw ay nakagain ng enlightenment, ito ay tunay na great blessing para sa Mount Wasek. Hindi tugon ni Elder Ki, ito raw ay hindi ganoon ka-grand, ang na-attain niya ay enlightenment lang, mayroon pang greater wall sa unahan. Iyon pa rin ay something sambit ng isang matanda, ito pa rin daw ay nararapat na congratulate, tama dagdag ng isa umano'y kung nagawa nitong makita ang sunod na wall, tiyak na hindi magtatagal at maaabot na nito ang level ng isang Supreme Peak Martial Master. Hay, sambit ni Sang Hyuk sa kanyang isip, umano'y ang manhwa plot na ito ay napakagasgas na alam niyang ito ay ibang mundo, subalit, papaanong nangyaring ito ay nakagain ng enlightenment dahil lang dun sa sinabi niya. Well, kahit na ano pa man Sir K, siya ay ang siyang nanalo sa spar na ito, hindi raw ba? Well, tugon ni Elder Ki, iyon daw ay totoo, subalit, kung ganun Father, putol ni Sang Hyuk, kung ganun siya ay ang siyang nanalo sa pusta, wag nitong bawiin ang binitawan nitong kataga. Hatugon ni Mr. Yon, you rascal. Umano'y business principle niyang wag basagin ang mga nabitawan ng pangako. Yon what ay tawag ni Elder Ki, salamat, ang nagain niyang enlightenment ay salamat dito, kaya bilang pasasalamat gusto niyang makipag-spar dito, tatanggapin daw ba nito? Hatugon ni Sang Hyuk, talaga raw bang kailangan niya pang gawin iyon? You rascal, sigaw ni Mr. Yon, ito raw ay isang napakabihirang oportunidad upang ma-witness nito ang martial arts ng Mount Wasek gamit mismo ang sarili nitong mga mata, kaya anong attitude ito? Inilahad ni Elder Ki na kung ganun siya ay magdadagdag ng kondisyon kapag siya ay nasatisfy sa kanilang magiging laban, bibigyan niya ito ng reward. Sa ngayon mukhang ang natututunan pa lang nito ay ang 3-element cultivation technique, tutulungan niya itong matuto ng anumang cultivation technique na gusto nito. Nagtanong si Sang Hyuk kung talaga bang tutulungan siya nitong mahanap ang anumang cultivation techniques na gusto niya. Syempre tugon ni Elder Ki, subalit iyon ay kung siya'y masasatisfy nito sa kanilang magiging laban. Alright, saad ni Sang Hyuk, kung ganun ay magdadagdag siya ng isa pang bagay. Nagtanong si Elder Ki kung ano iyon. Biglang nagbago ang aura ni Sang Hyuk, papaano naman daw ba kapag siya ay nanalo laban dito? Ano, sambit ni Elder Ki sa kanyang isip, isang batang ni hindi pa umabot sa edad na 10 ay gusto siyang talunin siya na isang peak martial master. Well, saad niya kung ito ay mananalo laban sa kanya, ipinapangako niyang ito itutulungan niya kahit na ano pa man ang hilingin nito, sa madaling salita, siya ay magkakautang dito. Well, sambit ni Sang Hyuk sa kanyang isip, siya ay makakakuha na ng cultivation technique, magkakautang pa sa kanya ang isang elder ng Mount Wasek, kaya wala nang rason upang i-reject niya pa ito, kung ganun sila raw ay magsimula na ngayon. Napansin niya ang titig na ibinigay ni Yunhwa, hahatawa niya sa awkward na paraan, siya raw ay nakakaramdam ng awa para rito. Ilang sandali pa ay nagtanong si Elder Ki kung ito ba ay handa na, hasambit niya sa kanyang isip, ito raw ay mayroong kakaibang posture, oo tugon ni Sang Hyuk. Kung ganun lahad ni Elder Ki, kung ganun sila'y magsimula na, my goodness, sambit ng matanda, ang isiping makikita niyang lumaban sa personal ang elder ng Mount Wasek, sumabat ang isa na, ngunit hindi raw ba't ang mga ito ay tumatayo lang, hindi gumagalaw, hindi ganito yung nangyaring match ngayon lang. Oo, dagdag ng isa, ang atmosphere ngayon ay naging napakaseryoso na. Isinagawa ni Sang Hyuk ang kanyang unang hakbang, I guess, sambit niya sa kanyang isip, ito ay isang martial master after all, ang internal energy nito ay nakaspread palibot sa kanya. Kapag siya ay sumugod ng walang ingat dito, tiyak na siya ay matatalo, ngunit dahil sa siya ay walang sandata, kailangan niyang lumapit at gawing extreme close quarters combat ang magiging laban. Ano, susubukan niya raw bang pumasok sa radius nito at pagkatapos ay umatras din agad? Hindi niya raw maaaring subukan ang isang hamak lamang na half-as feint. Ang pinaka-common na paraan upang manalo ang isang mahina laban sa malakas ay ang mag-take ng kaunting damage upang maka-inflict ng fatal damage. Wow, sambit ni Elder Ki sa kanyang isip, so nagagawa raw pala nitong makita ang domination radius na nakapalibot sa kanya, umano'y hindi niya inaasahang mayroon pang batang mas talented kaysa sa kay Yunhwa.
Kung ganun ay gugulatin niya na lang muna ito ng kaunti, kasabay ng pagpadyak ay in-extend ang saklaw ng kanyang domination radius. Imposible sambit ni Sang Hyuk sa kanyang pagkabigla inilahad ni Elder Ki na kung ito ay tatayo lang at matatakot sumuko na lang ito agad ngayon din, tumungo sa ina nito't sumuso. Si Elder Ki ay nagpakawala ng sword si Sang Hyuk naman ay agad na nag-proceed sa boxing stance umiwas sa pamamagitan ng wivang. Si Elder Ki ay muling umatake sunod-sunod na ang pinakawalan ang ginagawang wivang naman ni Sang Hyuk ay naging mas intense, na nagmistulan ng Dempsey roll. What an interesting footwork sambit ni Elder Ki sa kanyang isip ito ay gumagalaw sa unexpected na mga trajectory at doon nililid ang kanyang mga atake. Elder Ki sambit ni Sang Hyuk sa kanyang isip so mukhang ito raw pala ay hindi magpipigil dahil lang sa siya ay bata. Pinaghahalo nito ang mga real at fake moves at nag-i-infuse ng bloodlust sa bawat atake. Kung mamimaintain niya lang ang kanyang kasalukuyang footwork di maglalaon at siya ay makakahanap din ng opening upang umatake, ilang sandali lang ay dumating na nga ang hinihintay niyang opening. Sa kasamaang palad ang binalak niyang pag-atake ay nagawang mablock ni Elder Ki, napangiwi si Sang Hyuk sa sakit. Kidsambit ni Elder Ki ito raw ay mayroon pang maraming bigas na kakainin, idinagdag sa kanyang isip na hindi lang sa nagagawa nitong ma-differentiate ang kaibahan sa pagitan ng kanyang mga real at fake moves subalit nagagawa rin nitong ma-predict ang kanyang susunod na move tiyak na ito ay magiging isang ganap na halimaw paglaki nito subalit bago iyon mangyari kailangan niya muna itong maturuan ng leksyon, at mabigyan ng lesson of defeat. Ang pagkatalong ito ay ang siyang magiging pundasyon nito upang mas lumago pagayunpaman siya ay nagtaka, nang mapansing nasa leeg niya na ang kaliwang kamay ni Yeonwate o Sang Hyuk. In-extend pa angat ni Sang Hyuk ang kanyang mga paa, umano'y turn niya nang duminahin ang espasyong ito ngayon. Hasambit ni Elder Ki sinusubukang magsakripisyo ng kaunti upang makadil ng fatal damage umano'y no way na ito'y hahayaan niya, subalit siya ay nagulantang nang bigla na lang naging ganito ang sitwasyon. Iyon na naman sambit ni Mr. Yeon yung napaka-weird na posture, ipinirform ni Sang Hyuk ang flying armbar isang Brazilian Jiu-Jitsu move. Sa bandang leeg ni Elder Ki ay maririnig ang pag-crack ng buto dahilan ng kanyang paghiyaw sa kanyang isip ay inilahad ni Sang Hyuk na kahit nagaano pa ito ka-skilled once na ito ay mahuli sa isang submission technique ito'y hindi na makakawala pa. Gayunpaman ang hindi niya na-predict hindi pa pala ginagamit ni Elder Ki ang kabuuan ng kanyang internal energy at sa puntong ito'y inactivate niya na, sinakal pa angat si Sang Hyuk at sa sumunod na segundo, ay naging kaisa na ni Sang Hyuk ang sahig. Mula doon ay nagising si Sang Hyuk sa loob ng isang silid ouch sambit niya umano'y napakasakit ng kanyang buong katawan at ilang sandali pa, napabuntong hininga. So lumalabas na siya raw pala ay natalo. Well what a pity subalit mayroon naman siyang nakuha mula doon. Tayong lahat ay mayroong kanya-kanyang panalo at pagkatalo ang lahat ay maaaring manalo at matalo subalit ang dapat na maramdaman ay frustrations lang, hindi despair. Mayroong tumawag sa kanya mula sa labas na mapag-aalamang si Elder Ki sa wakas ito raw ay nagising na siya raw ay papasok, hinawi ang kurtina. Nagtanong si Sang Hyuk kung bakit ito narito subalit siya'y binatukan lang ni Elder Ki siya raw ay narito, dahil sa siya ay nag-aalala. Gayunpaman lumalabas na mukhang siya raw pala ay nag-alala lang para sa wala ngayon tuloy tila gusto niya na namang turuan ito ng leksyon, nagtanong si Sang Hyuk kung ito ba ay narito upang i-tease siya. Well little rascal tugon ni Elder Ki kamusta raw ba ang tugon naman ni Sang Hyuk sumagot si Elder Ki na ang unang pagkatalo nito sa buhay, napakapait tama raw ba? Sumagot si Sang Hyuk na hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na siya ay natalo o ganoon ba tugon naman ni Elder Ki how unexpected dugtong niya sa kanyang isip, though sa tingin niya sa area na ito'y walang sino man ang makakatalo ritong kaedad nito. Well alright saad niya kung binabalak nitong magpatuloy sa pagbagtas sa sarili nitong martial arts path mayroon siyang ilang advice para rito, sabay tanong kung ito ba ay nag-e-ensayo upang maging mas malakas o sadyang ini-enjoy lang nito ang pakikipaglaban. Sumagot si Sang Hyuk na sadyang ini-enjoy niya lang ang pakikipaglaban after all dagdag niya sa kanyang isip, mas efficient kung susubukan niyang baguhin ang modern martial arts patungo sa martial arts, kaysa sa ng bagong martial arts.
Kung ganun saad ni Elder Key, kung ganun bakit nito sinusubukang iwasang pag-aralan ang mga umiiral na mga martial arts? Ang diverse na mga martial arts na iyon ay mayroon ding kanya-kanyang advantages, ayaw ba nitong sunggaban ang mga advantages na iyon? Mayroong na-realize si Sang Hyuk sa narinig niyang iyon, inilahad sa kanyang isip na ito ay tama. Siya ay masyadong nagpo-focus sa pagbago sa modern martial arts patungkol sa martial arts at nakaligtaan, na mayroon ng mga martial arts na umiiral sa mundong ito. Gayunpaman ang ginawa niyang pag-ignore sa mga systematically developed na mga martial arts sa mundong ito at pagpiling gamitin lamang ang modern martial arts mula sa kanyang nakaraang buhay ay katigasan lang ng kanyang ulo, at yung ginawa niyang pag-criticize kay Elder Key bago nangyari yung sparring, siya ay naglakad patungo sa landas ng self-contradiction. Hasambit ni Elder Key sa kanyang isip, talagang ito raw ay isang napaka-fascinating na bata. Ito ay nagkaroon na naman ng enlightenment gamit ang sarili nitong paraan. Nilo-look forward niya kung papaano ito magiging mas malakas pa sa susunod nilang pagkikita at siya'y tumalikod na, subalit siya'y biglang tinawag ni Sang Hyuk. Si Sang Hyuk ay tumayo, nagbow at nagpasalamat. Sinabi ni Elder Key na ito ay bumisita sa Mount Wasek sa susunod na pagkakataon. Oo, tugon ni Sang Hyuk, sisiguruhin niya rong siya'y makakabisita. Si Elder Key ay tuluyan nang umalis mula doon, ay lumipas ang mga taon at nang hindi namamalayan, 10 taon na ang dumaan. Ang 10 taong nagdaan ay sapat na upang maging isang respectable na binata ang young master ng Golden Tiger Wall. Ang pinto ng silid ni Sang Hyuk ay bumukas. Napatanong si Sang Hyuk kung ito ba ay dahil sa napakatagal na panahon na o sadyang napakaliwanag lang talaga ng sikat ng araw. Hay, malamang na mahigit sa 1 taon na magmula nun, hindi niya inasahang aabot ng ganoon katagal ang kanyang isolated training. Gayunpaman, somehow ay nagawa niyang marating ang Supreme Peak level sa puntong ito. Si Sang Hyuk sa katauhan ni Yeon Wate ay 19 na taong gulang na, at ang cultivation level ay nasa start na ng Supreme Peak. Pagkatapos ng kanyang naging laban nun sa Elder ng Mount Wasek, siya ay nakawala na mula sa kontrol ng kanyang ama, nagpatuloy sa pag-train sa kanyang modern martial arts at internal energy, at ngayon ay kalalabas niya lang mula sa kanyang naging isolated training na isinagawa nung 1 taon. Grabe, sambit ni Mr. Yeon, ang lasa ng tsaang ito ay napaka-amazing. Father, bungad ni Sang Hyuk, siya raw ay bumalik na, sabay tanong sa kanyang isip kung sino ang umiinom ng tsaa sa ganitong paraan. O, tugon ni Mr. Yeon, so ito raw pala ay bumalik na. Anak, dagdag niya. Ganito ang sagot ni Sang Hyuk. Idinugtong ni Mr. Yeon na ito'y umalis na sa bahay. Ano, sambit ni Sang Hyuk sa kanyang pagkabigla. Napatanong kung ano itong bigla na lang pinagsasasabi nito kakatapos niya lang sa kanyang isolated training. Hello? Nagtanong si Mr. Yeon kung hanggang kailan nito binabalak na mag-full around lang dito nang walang ibang ginagawa bukod sa pag-training. Ngayong ito'y nasa hustong gulang na't mayroon ng sapat na lakas, mas mainam kung subukan nitong lumabas, maglakbay sa Jangho, at mag-uwi rito ng kind-hearted na asawa. Sumagot si Sang Hyuk na ngunit binabalak niyang maging mas malakas pa just in case mayroong dumating na sitwasyong hindi inaasahan. Isa pa, papaano kung siya ay pagtulungan ng mga martial masters sa kanyang paglalakbay. Kasabay ng batok ay nagtanong si Mr. Yeon kung nagbibiro ba ito, papaano naman daw ba mangyayaring maglalakbay ng magkasama ang mga martial masters. Isa pa sa level nito ngayon na nasa Supreme Peak na kahit na saan ito pumunta ito ay tatrato ng mayroong paggalang, kaya bakit naman daw ba matatakot ang isang tulad nito at gugustuhing maging mas malakas pa. Nilinaw na wala nang mas mainam pa na training kaysa sa pag-experience sa mundo ng personal. Una, ito muna ay tumungo sa Nangong clan upang bisitahin ang kapatid nitong babae at magpakita sa mga in-laws nito doon. Isa pa, hindi raw ba't gustong-gusto nitong mag-sparring, tiyak na ang request nito'y mapagbibigyan doon ng madalas. Sa kanyang isip ay inilahad ni Sang Hyuk na sa Nangong clan ay naruroon ang isa sa mga top martial masters ng Central Plains na si Nangong Juchian, na kilala rin bilang Sword Emperor. Isa pa, matagal-tagal na rin magmula nung huli niyang makita ang kanyang babaeng kapatid dahil sa kanyang naging sunod-sunod na isolated training, kaya ano, siya raw ba ay tutungo doon upang bumisita. Kasabay ng pagtayo ay sinabi ni Mr. Yeon na tapos na ang pag-uusap nila rito, ito ay umalis na agad bukas. Ano, tugon ni Sang Hyuk sa kanyang pagkabigla. Bukas? Ano, father, siya ay napulot lang nito sa kalye nung bata, tama raw ba? You little rascal, sigaw ni Mr. Yeon. Nagtanong kung papaano nito nasasabi ang ganitong bagay.
Kinabukasan, ay nagtipon sa labas ng gate ang lahat ng mga members at servants ng Yon family at members ng Golden Tiger Wall. Father, mother, second sister at sa lahat ng mga taga Golden Tiger Wall lahad ni Sang-hyuk mukhang matagal-tagal pa bago sila muling magkita subalit ang mga ito'y wag mag-alala, dahil ang mga ito'y papadalhan niya ng mga updates from time to time. Mapapansin ang pag-iyak ni Mr. Yon, sinabi ni Mrs. Yon na palagi nitong tandaang kumain sa tamang oras at magpadala ng messenger pigeon anumang oras na kailangan nito ng tulong. Take care Master Watay, sambit naman ng mga servants. Sa kanyang paghakbang ay inilahad ni Sang-hyuk sa kanyang isip na ang paglalakbay sa Jangho ay isang bagay na hindi niya pa nasusubukan sa kanyang nakaraang buhay. Inakala niyang wala nang magpapa-excite pa sa kanya pagkatapos ng kanyang naging retirement subalit somehow, siya ay nakakaramdam ng excitement ngayon. Oras na upang makita ang resulta ng kanyang naging training so far, ang hindi mabilang na mga malalakas na nag-e-exist sa Murem siya'y hintayin lang ng mga ito, dahil sa hindi katagalan ay siya na ang siyang magiging pinakamalakas sa Murem.